Hallelujah! Church, magandang umaga po sa lahat. Maaari po ba natin batiin ng magandang umaga yung katabi natin na may ngiti? Bakit daw po magandang umaga? Higit po sa sapat na malaman natin na abundant po ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Amen? Amen. Amen? Amen. Sabi po doon sa Lamentations, basahin ko lang po mabilis sa 3:22-23, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end." And sabi sa 23, "They are new every morning. Great is your faithfulness." Amen? Lagi pong sariwa at bago ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Purihin po natin ang Diyos. Magbigay po tayo ng papuri, pagluwalhati, pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Every hour, every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hands. Yes, Lord. Every trial, every battle that I face, God, you met me there with grace. every part I serve your plan. True it all. True it all. You've been so, so good. Amen. Kept your word like you said you would. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord. Come on, church, let's sing. Here and now, looking back on where I've been, still as good as you were then. There's no limit to your love. True it all. True it all. You've been so, so good. Kept your word like you said you would. True it all. True it all. You've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Oh,
Through it all, you've been so, so good, Jesus. Kept your word like you said you would. Let's sing through it all. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Let's sing. Mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. His mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Yes, Lord. Thank you, Jesus, for faithfulness. Hallelujah. Oh, 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 oh. We thank you for your love and for every breath we take. We thank you for your grace and the blessings that you give. Daily we'll declare your goodness. Daily we'll declare your greatness. Daily we'll declare your wondrous works. We give thanks to the one who gave it all, to the one who saved us from our sins. We give thanks to the one who brought us out from darkness to the light. Our God, we give thanks. Oh, 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 oh. We thank you for the peace that overcomes our fears. We thank you for the power to live in victory. Daily we'll declare your goodness. Daily we'll declare your greatness. Daily we'll declare your wondrous works. We give thanks to the one who gave it all, to the one who saved us from our sins. We give thanks to the one who brought us out from darkness to the light. Our God, we give thanks, 'cause you are good, good all the time. Jehovah Jireh, Nisi, El Shaddai, you are good, good all the time. Jehovah Rapha, El Roi, Adonai, 'cause you are good, good all the time. Jehovah Jireh, Nisi, El Shaddai, you are good, good all the time. Jehovah Rapha, El Roi, Adonai. Daily we'll declare your goodness. Daily we'll declare your greatness. Daily we'll declare your wondrous works. We give thanks to the one who gave it all, to the one who saved us from our sins. We give thanks to the one who brought us out from darkness to the light. Our God, we give thanks
to you, Jesus. Thank you for your faithfulness, Father. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. Thank you for your loving kindness, oh God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you, Lord, for your unending love, Panginoon. Hallelujah. We want to continue to feel your presence, Lord, in this place. We want to continue to dwell in your presence, Panginoon. We want to continue to connect with you, O God. Hallelujah. Praise your name, Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Let's shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise
to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, we worship you. Shout your name. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Come on, church, I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. Hallelujah. We praise your name, Father. Hallelujah. We praise you, Lord. My church, let's sing. Faithfulness to me, and I'm carrying in everlasting arms. You'll never let me go. Let us sing to the Lord, and I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me.
Come on, church. Let's sing with all our heart. I will sing. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You never let. For the last time we sing, with thankfulness in our hearts. And I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Yes, Lord, we thank you, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa hindi masukat. Salamat sa malawak na pag-ibig mo, Panginoon. Thank you, Lord, for your grace, for your mercy. Tunay nga, Panginoon, lagi silang bago at sariwa. Tuwing umaga, Panginoon, wala na kaming hihilingin pa, Panginoon. Salamat at mayroon kaming Diyos na kagaya mo, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagluwalhati, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Good morning po sa inyong lahat. So today we will be again joining together as we do yung breaking of the bread or yung Lord's Supper. Nako. So naalala niyo yung lesson natin before regarding worship. Now we defined worship as our response to who God is. Ano po ang sabi doon? What He has done, what He is doing, and what He is to do pa sa atin hong buhay. Kanina ho, when we were singing yung kantang Shout to the Lord, sabi doon, no, we can hold on to His promises, yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Na po, and as we commemorate yung pagpuputol-putol ng tinapay na isinagawa ng Panginoong Jesucristo kasama yung kanyang mga alagad, it reminds us who Jesus is. Sabi po sa aklat ng Luke chapter 4 verse 18 to 19, and this was the beginning of Jesus Christ's ministry. No, kasi ito yung public, bubuksan na niya yung kanyang ministeryo. And sabi dun sa Bible ho, as He was used to do, no, it was araw ng Sabat, o yung tinatawag na rest day, nagbabasa ho siya sa sinagoga. When somebody, ay binigay sa kanya yung aklat po na kanyang babasahin ay sa aklat ng Isaiah. Sabi po doon sa binabasa sa Luke chapter 4, let me read it. Sabi po dito, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of the sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Kasi all throughout starting from creation, no, it was the intention of God for us to experience rest. That is the reason why, sabi nga po nung isang commentary, for 6 days, ganito po ang sinasabi, on the first day, God created light. Sabi nun, and He saw that the light was good. And the evening was the morning, was the first day. It was the narration hanggang sa 6th day. Talagang, and on the 7th day, no, in-appreciate ng Panginoon all that He has done. At nakita niya, very good po, yung lahat ng kanyang mananglikha. The 7th day was different, kasi hindi na sinabi yung, in the evening was the morning, na po, it was only applicable doon sa mga bagay na piniprepare ng Panginoon for doon sa create niya nung 6th day. At yung 6th day po, sino po yung create niya? Yung tao. And on that 7th day,
na po, nag-rest po ang Panginoon. And He wants us to experience that rest. Ano daw po ang pinunta dito ng Panginoon? Sabi niya, He is the anointed. No, He was anointed by the Lord. Ang anointed po meaning, no, ito po yung sinasabi, kaya tinawag po ang Panginoon na Messiah. Tinawag po siya na Christ. For He is the anointed one. Anointed for what? Kasi may gagawin siya. In-anoint siya, number 1, to preach the gospel to the poor. Kasi may bad news eh. Kailangan ma-preach ho yung good news. Ano yung bad news? We are all destined for damnation, for punishment. Bakit ho? Kasi despite doon sa rest na binigay sa atin ng Panginoon, instead of trusting Him, instead of simply laying everything dahil sa Diyos na nagbigay sa atin ng lahat, na karapat-dapat sa ating pagtitiwala, na-deceive tayo ng kaaway. Ang pinaniwalaan natin kung ano yung mas gusto natin sa ating sarili, and we turned our back on God. Tumalikod ho tayo sa Panginoon. And all throughout, ipinapaalala sa atin ng Panginoon that there is a rest waiting for us. And that rest could only be found through Jesus Christ. Ano yung purpose po? Bakit in-anoint ang Panginoong Jesucristo? Number 1, to preach the gospel to the poor. To heal the brokenhearted. Ano pa po ang sinabi dito? To liberate those who are captives. Alam niyo, marami pa rin sa atin brokenhearted. Marami pa rin ho sa atin, captive pa rin tayo, na preso pa din ho tayo ng ating nakaraan. Preso pa rin tayo ng mga bagay na hindi natin ma-give up o hindi natin mailatag sa harapan ng Panginoon. Ano po sinabi dito? The recovery of the sight to the blind. Pinakita sa atin ng Panginoon what the truth really is. Pero kung minsan, mas pinipili natin na piliin yung hindi katotohanan kaysa dun sa katotohanan. At anong sabi po sa huli? To proclaim the year of the Lord's favor. Lahat po ng yan, nagkaroon ng katotohanan dahil sa Panginoong Jesucristo. Dineclare niya po ito sa araw ng Sabat ng pagsisimula ng kanyang public ministry. And alam niyo po, days before the Sabat, kaharap yung kanyang mga apostol, kinuha ng Panginoon ng tinapay. At ang sabi po ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Korinto 11, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesucristo ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Matapos makapagpasalamat, pinagputol-putol, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin nyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos makahapon, gayon din naman, hinawakan niya ang saro. Matapos makapagpasalamat, ay binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, ang sarong ito ay ang siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito, no, sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alala sa akin. Sinabi niya, ito yung blood of the new covenant. No, we were captives. We were oppressed before po. Pero nung dumating ang Panginoong Jesucristo, anong sabi niya? I came here so that you may have life and have that life to the fullest. Naparito ako para bigyan kayo ng buhay, hindi ho basta-basta buhay, kundi buhay na ganap at kasiyasiya. Sinuko na po natin yung buhay natin sa Panginoong Jesucristo for those who has received the Lord as their Christ or as their Lord and Savior. At kung sa mga hindi pa po nakakapagsuko ng kanilang buhay, this is an opportunity for every one of us to tell God, Lord, pagod na ako. Lord, ayoko na po ng buhay ko na namumuhay ako sa pagkakasala. Alam ko po, hindi po ito yung kalooban niyo sa buhay ko. Lord, pwede ba na maranasan ko rin yung kapahingahan na iyong inaalok sa amin? At doon sa mga matagal na pong nakapagsuko ng buhay, sabihin niyo po sa sarili natin, i-declare natin sa buhay na, I am already free. The Lord has already set me free. At gusto ko nang maranasan yung rest, yung completeness, at yung wholeness na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi ni Jesus, I am the way. Siya po yung daan natin tungo sa Ama.
I am the truth. Kaya hindi na po natin kailangang mamuhay pa sa kasinungalingan. Hindi na po natin kailangan pang mamuhay na tayo nalilin lang ng kaaway. May buhay tayo na galing po sa Kanya. At ang sabi niya, I am the life. At siya po yung buhay na tinanggap natin. Kaya pwede nating panghawakan yung lahat na ipinangako niya. Kasi siya po yung ating Kristo. Siya po yung ating Messiah. He is the anointed one na nag-offer ng kanyang buhay para maranasan natin yung liberty, maranasan natin yung fullness of life, at maranasan natin yung isang buhay na mabunga. Lord Heavenly Father, we thank you for this morning. Ama, salamat po sa lahat ng ginawa niyo para sa amin. Lord Heavenly Father, you have given us rest. Pero kung minsan, Panginoon, pinipili namin na magulumihanan. Pinipili namin na manatili, Panginoon, na tangan-tangan kami ng pangil ng kasalanan at ng kaaway. Pero Lord, you have told us that we are already free, Father. Panginoon, yung mga bakas ng nakaraan, help us so that we will be able to really be free. Hindi lamang sa aming kalalagayan, maging sa aming Panginoong pamumuhay, makita sa aming pamumuhay na kami ay malaya na namumuhay ng buong pagtitiwala at buong kapahingahan sa inyong piling, Father God. Thank you for our Lord Jesus Christ, who has given His body and His blood para maranasan namin talaga yung buhay na ganap at kasiyasiya. Lord, we offer our lives to you. We surrender everything. And we would want, Father, na yung tunay na kapahingahan talaga ay katotohanan sa buhay ng bawat isa na naririto. Thank you, Father, in the most powerful name of our Lord, our Savior, our Messiah, our Christ, our Lord Jesus. Amen. Everyone may take na yung pong tinapay. Ama, maraming salamat. We give you back all praises and glory in Jesus' mighty name. Amen. May switch pala. O, ganun. Wala pa din. Amen. Thank you, Brother Jonas and Brother Bebong. So, muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan. Medyo may konting ingay na naririnig po tayo. At ang ating pong tech team ay ginagawa na yan ng paraan. Pwede po ba natin itihan yung ating mga katabi? Masyado tayong giniginaw po ba tayo? Medyo humamog no? So muli po isang mapagpalang umaga sa ating lahat, isang mapagpalang umaga sa ating pong mga bisita, no? Mga first time natin nakasama, palakpakan po natin ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Of course, for those who are here for the second time, for the third time, we praise the Lord, kasama po natin sila ngayong umagang ito. And of course, yung mga kasama po natin online, we are glad na kahit po sa online ay nakasama namin kayo ngayong umaga sa ating pong pagsamba, So, again, we are also grateful, mga kapatid, and we congratulate si Brother Ron at saka si Sister Kay. And we praise God sa isa pong parang roller coaster, na pagbibigay, o pagpanganganak po ni Sister Kay. But again, at the end of the day, we give glory to God kasi He is faithful. Kagaya po nung inawit natin kanina, He is faithful, He is good. At tuwan-tuwa po yung lola, lalaki na naman. Yung lolo at lola, lalaki na naman daw. So, tatlong lalaki na po, yung kanilang apo. So, praise God. Sapagkat ang buhay po ay regalo ng ating Panginoon. At tayo po we rejoice sa kanila pong bagong season ng kanilang buhay na ito. Iyon po ay kanilang first baby. Kaya talaga bagong-bago.
So, siguro po before I continue with our lesson for today, para mamaya hindi na ako babalik, no? So, hindi pala, mamaya pala, babalik ako kasi mayroon tayong special announcement later on and I will give you more instructions po, no, before we go. So, yeah, so let's continue and proceed to our lesson po ngayong umagang ito, no? Sa pagpapatuloy po ng ating theme, no, for this year, that we started this year. Kasi ano po yung tema natin for this year? Kabisado nyo na dapat yung tatlong words na, hindi pala. 4 ba na words? No? Abide, tama, connect, abide, and bear fruit. Ano? So ito po yung ating series, starting from this year. Ba't ko po sinasabing starting for this year? Kasi po yung tema na to, no, ay hindi lamang po ito ngayong taon natin gustong maganap. Tama ba? No, kasi ito po dapat patuloy. No, patuloy tayong konektado, patuloy tayong nananatili, at patuloy tayong mamumunga. Tama ba? Nakuha po natin. So we are starting it this year, at ito po ipagpapatuloy natin habang tayo ay nandito pa sa mundong ito. Amen? Malinaw mga kapatid? And this theme ay nagmula po ito sa John chapter 15. Amen? No? So nire-refresh ko lamang po yung ating mga memories, especially for those who are here today, na ngayon pa lamang po nyo muli, siyempre ngayon nyo palang maririnig ito. And I encourage you po, meron po tayong Facebook page, meron din tayong YouTube page. You can search Church of Christ the Discipler. At pwede nyo pong mapanood at mabalikan yung mga preachings natin, ng mga nakararaang linggo, upang kayo po ay makasunod. Mas maunawaan nyo ano ba yung pinag-uusapan, ano ba yung shinare kanina ni Brother Joel. Ano po? So last week po, si Brother Bebong ay he shared to us. Ano po yung tinuro sa atin ng Panginoon through Brother Bebong last week? Tatandaan niyo po? Love, love, love. No? Sabi po doon that we ought to love others as Christ loved us. Di ba? And this is the ultimate manifestation nung pananatili po natin kay Kristo. Tama ba? No? Na natututo po tayo, nag-grow po tayo sa area ng pag-ibig natin doon sa ating mga kapatid. No? Andiyan po ba kayo? Walang sumasagot. Baka tinutulugan nyo na po ako. Gising muna kayo. Kakasimula pa lang. No? So, sabi po sa John chapter 15, verse 12 to 13, sabi diyan, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friend." No? Naunawaan po natin na ang patunay ng tunay na pagkakaugnay po natin kay Kristo, o yung tunay po na pananatili natin sa Kanya, yung pagiging connected natin sa Kanya, yung pag-abide natin sa Kanya, ay yung pagkakaroon po natin ng kakayahang magmahal ng ating mga kapatid. Tama ba? Malinaw po ba mga kapatid? No, we ultimately become selfless. Yung po yung tinuturo sa atin ng Panginoon eh. No, yung pag-ibig na hindi mo inuuna yung sarili mo o yung sarili mong benefits. Tama po ba? No, na hindi lamang po ito tungkol sa ating mga sarili. No? Nagkakaroon po tayo ng masigit na concern doon po sa mga taong nakapaligid sa atin. Tama ba? No, and this is the love that the Lord wanted to impart sa ating pong mga buhay. Nang sa ganun, ito rin po yung mai-impart natin doon sa mga tao na nakapaligid sa atin. Ano? Sabi po doon sa istorya na ibinahagi ni Brother Bebong sa Mark chapter 12, verse 28 to 31, na mayroon pong isang teacher of the law, no, na tinanong si Jesus, ano daw ba yung greatest commandment? Natatandaan niyo po ba? No, ano po yung sagot doon sa verse 29? The most important one answered Jesus is this: "Hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one." Oh. So napakaganda pong katotohanan nun. Sa verse 30, sabi diyan, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength." Yun daw po yung unang napakahalagang commandment, no, na dapat ay ginagawa po natin bilang isang tunay na disciple ng Panginoon. At pangalawa, sabi po sa verse 31, the second is this: "Love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this." No, wala na daw pong masihigit pa
doon sa dalawang bagay na to, na tayo magmahal sa ating Diyos ng ating buong puso, ng ating buong kaisipan, ng ating buong kalakasan. At hindi po natatapos yun sa pag-ibig natin sa Panginoon. Kasi kung tunay po nating iniibig ang ating Panginoong Jesucristo ng buong katapatan, ng buong lakas, ng buong kalakasan ng pag-ibig, sabi doon, dapat ay yung ikalawang utos ay nagmamanifest din po sa ating mga buhay. No? That we can also love others. No? That we can also love our brethren. Tama ba mga kapatid? Our neighbor. Yung word na ginamit po dito ay neighbor. No? Andiyan pa po kayo. No? At doon sa mga sumunod na istorya, sabi doon, may isa pang istorya, sabi doon na sino ba yung ating neighbor? No? And then Brother Bebong shared the story of the Good Samaritan. No? And alam nyo na po yan. And I want you, if you wanted to review it again, that's why we encourage you to read your Bible. No, makikita po natin yon, yung buong istorya nun. And yung lesson natin last week, it is napapanahon. No? First Sunday ng February, tama ba? At pag buwan po ng February, ito ay buwan ng No? Sabi nila, buwan ng pag-ibig. No? Pag February lang pala yung buwan ng pag-ibig. Hindi pala buwan-buwan yun. Namali ako. Kasi buwan-buwan kong iniibig yung misis ko. Kaya, naks. Baka naman. Yan, nagising kayo, di ba? Pag mga ganun talagang nagre-react no? So, next week po ay February 14. So, araw ng mga puso. No? So, yung mga mister dyan, huwag nyo pong kakalimutan. I-date ang inyong mga asawa. Pinaalala ko na po sa inyo. Di nyo na ako pwedeng sisihin. 1 week before, pinaalala ko na. Ha? So, paghandaan nyo na po yung mga dates ninyo. No? So, para pag nag-rides tayo, papayagan kayo. No? Sana po ay unti-unti nating maipamalas yung pag-ibig natin sa kapwa. No? This is the reminder na ipinaalala po sa atin at itinuro sa atin ng Panginoon last week. Of course, if we desire talaga na matutunang mahalin yung ating kapwa, mauna po nating mahalin yung mga taong malapit sa atin. No? Una-una, number 1, yung asawa mo. No? Yung mga anak mo, yung magulang mo. No? Of course, it's very important na sa loob po ng sambahayan nyo, doon pa lang, yung pag-ibig ng Diyos ay nararanasan ng bawat isa. No? Kung gusto nyo pong maranasan ng anak nyo yung pag-ibig ng Diyos, dapat po maranasan yan mula sa inyo, sa ating mga magulang. No? Sa ating mga magulang nila masasabi na mabuti ang Diyos kasi nararanasan nila sa ating mga buhay. Amen? No? Kaya po, I hope na na-refresh yung inyong memory. And again, I encourage you to go back. Doon po sa ating mga recordings. They are available online para po muli inyong ma-refresh po palagi ang inyong mga alaala sa ating mga pinag-aaralan. Ngayon po umagang ito, as we continue our series, ang title po ng ating pag-aaralan this morning is From Connection to Fruitfulness. The meetings we must not miss. Yung mga gawain daw po na dapat hindi natin pinababayaan. Yung mga gawain na dapat hindi natin ina-absentan. From connection to fruitfulness. Sa taong pong ito, ang hanggan natin, sabi ko nga kanina, sa simula sa taon na ito, ay talagang mag-develop po tayo, mag-grow tayo sa pagiging connected natin sa ating Panginoon, pananatili natin sa ating Panginoon, abiding. And of course, yung end result nito ay tayo po yung namumunga. That we may bear fruit, mga kapatid. This is what we want to happen sa bawat isa po sa atin ngayong taong nito. Kaya napakahalaga po na ngayong umagang ito, sama-sama natin na alamin, paano ba natin maisasabuhay yung pagiging connected natin sa Panginoon. Okay po ba yun? Naging question ba sa inyo? Noong pa namin sinasabi, connect, abide, bear fruit. Ano ba ibig sabihin talaga ng pagiging connected? Naging tanong na po ba sa inyo yan? O hindi naman? Kaya po ngayong umagang ito, I will be sharing to you kung paano nga po ba, ano ba yung mga pangunahing gawain? Ano ba yung ating mga dapat na hindi pinababayaan na mga gawain na dapat bilang mga tunay na disciple ni Kristo ay nagiging bahagi na po ito ng ating mga buhay. The meetings that we must not miss. Ito ay bahagi na ng ating pagiging Kristiyano.
O ito na po yung ito yung bahagi na ng ating pagiging tunay na disciple ng Panginoon. Gusto niyo po bang matutunan to ngayong umaga? Gusto niyo ba itong malaman? Yun, may 3, 4. Yung iba. Ano? So gusto po natin matutunan to kasi nga gusto natin maging connected tayo. No? Gusto natin manatili tayong nakakonect, manatili tayong nasa Panginoon. Sabi po sa Hebrews 10 sa Hebrews chapter 10 verse 25, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Sabi po sa Tagalog, huwag natin pababayaan ang mga pagtitipon natin, gaya ng mga nakagulian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Do you believe na tayo po ay nalalapit na sa mga huling araw? Uy! Kasi nilalamig kayo eh. No? Tayo po ay nalalapit na sa mga huling araw at ang encourage po sa atin ay huwag natin pababayaan yung mga meetings na ito. No? Yung mga gawain na ito sapagkat ito po yung magpapanatili sa atin para tayo maging connected. Ano? Para tayo ay ma-strengthen sa mga huling araw na ito. Amen. No? Sa ating pong buhay Kristiyano, mahalaga pong maunawaan natin, when we say sa ating pong mga Kristiyano, iba-iba po yung level ng ating faith or yung ating pagiging Kristiyano. May tinatawag tayo, baby Christian, matured. We are growing. Kaya, why I say this because anuman po yung sitwasyon natin, anuman po yung katatayuan natin ngayon bilang isang mga tunay na disciple ng Panginoon, hindi po tayo exempted dito sa mga gawain na ito. Malinaw mga kapatid, hindi ibig sabihin, hindi, matagal na ako, okay na ako. Alam ko na yan. Pwede ko nang hindi gawin yan. Pwede ko nang i-skip yan. That is why it's very important na maunawaan po natin na lahat tayo, baguhan man tayo o matagal nang nakay Kristo, ay nangangailangan tayo ng lakas, nangangailangan tayo ng suporta, nangangailangan tayo ng encouragement. Naniniwala po kayo doon? Tandaan po natin, hindi natin kaya mag-isa. Sabihin niyo po sa sarili niyo, hindi ko kayang mag-isa. Dapat po lagi natin tandaan na hindi natin kayang mag-isa. Subalit, kahit po alam natin na sapagkat alam natin na hindi natin kayang mag-isa, ang Panginoon po nagbigay na siya ng mga bagay o lahat ng ating pangangailangan para po magawa natin na tayo ay laging connected sa Kanya. Ganun po kabuti ang Diyos. Sapagkat alam niya hindi natin kakayanin, nang sa ating kakayahan lamang o sa ating katalinuhan, sa sarili nating effort, siya na mismo yung nagbigay ng mga bagay upang magamit natin, upang tayo ay mapanatili. Upang tayo ay magpatuloy na konektado sa Kanya. At yung mga ganito pong gawain, ito pong mga meetings na ito po'y ginagawa natin upang tayo ay ma-develop, na magkaroon ng isang lifestyle. Lifestyle. And when we say lifestyle, mga kapatid, hindi lamang po ito simpleng gawain o hindi lamang ito simpleng activities. When we say lifestyle, mga kapatid, ito po ay nakaugalian sa ating mga buhay. Can you go to the next slide, kapatid? Nandiyan ba yan si slides natin? Sa susunod, baka nagkapalit. Ayan, nagkapalit sila, A lifestyle is not just a checklist. Kapag po yung mga bagay na mamaya, i-share ko pa yung mga bagay po na i-discuss natin, ay titingnan lamang natin na ito na isang activity. It will just simply depend on your circumstances or your situation kung pupunta ka ba doon o hindi. Kasi sa'yo, activity lang yun eh. Hindi yun yung priority mo. Kaya ang ibig sabihin ng lifestyle, sabi dyan, this is what we value. This is what we prioritize. This is who we are. Nakaugat po yan.
Sabi, these are the habits that keep us connected to the vine. Kapag titingnan po natin yung mga gawain na ito, yung mga bagay na ito, no, yung mga meetings na ito, na dapat ito yung lifestyle ko. Dapat ito hindi nawawala sa akin. Dito ako nakaugat. Ano? This will keep us connected. No, hindi lamang siya simple nga, okay lang, absent ako dyan. Okay lang, hindi ko priority yan. No? Okay lang, naka-attend naman ako last week. Naka-join naman ako last week. Maintindihan na ni Lord John. Busy ako this time eh. No? It's not a lifestyle. No? Kasi optional lang sa'yo eh. No? It's just an activity na kung kailan mo lang gusto, doon mo lang siya gagawin. No? So that is what we mean by developing na ito'y maging lifestyle po natin, mga kapatid. Ano? Ito po ang tandaan po natin na yung mga gawain na ito po yung mga pangunahing gawain na kailangan nating isinasabuhay at pinagtutuunan po ng ating mga commitment. No? Bakit po? Kasi nga, ang ultimate goal natin is for us to be connected, for us to remain abiding sa ating Panginoon. At pag nagpatuloy po tayo sa mga bagay na ito, eventually, hindi po kasi pwedeng ginagawa na, ito yung lifestyle natin, and yet hindi ka namumunga. No? That is why it is very important for us to continue na ma-develop natin yung mga bagay nito na maging lifestyle natin in order for us to bear fruits. Amen? No? At kung natatandaan niyo po, the last time na tumayo ako dito, I mentioned na meron dalawang klase ng fruits. Di ba? Na pwede nating ma-produce sa ating mga buhay. Number one is that yung inward fruit. Ibig sabihin, yung bunga ng Espiritu, madidevelop siya sa buhay natin. Makikita siya, magmamanifest siya sa buhay natin. Ito yung ikalawang prutas, ito yung mga kaluluwang na dadala natin kay Kristo. Amen. No? Habang lumalago po yung bunga ng Espiritu sa ating mga buhay, ganun din naman nagkakaroon ng pagbubunga or namumunga rin po tayo ng mga kaluluwang na dadali natin kay Kristo. No? Soul winning, evangelism, that is the second fruit, mga kapatid. Amen. At gaya po ng paulit-ulit natin sinasabi, in order for us to bear fruit, we must remain connected sa ating Panginoon. Sabi po sa John chapter 15, wala naman tayong magagawa kung tayo separated sa Kanya. Tama po? So sabi ko nga po kanina, ano nga bang ibig sabihin ng pagiging connected natin sa Panginoon? Meron ba tayong dapat gawin? Meron po ba tayong dapat gawin para tayo manatiling connected? Naniniwala po tayo na meron tayong dapat gawin upang tayo ay manatiling connected sa ating Panginoon. Hindi po ito automatic. We must be intentional. Kailangan po sadyain natin. Kailangan hakbangan natin. Gusto ko maging konektado ako. Gusto ko lagi akong nananatili sa presensya ng Diyos. Hindi po yun automatic. We have to be intentional. Kailangan po natin gawin. Kailangan po natin sadyain na maging konektado tayo sa ating Panginoon. Hindi pwede yung kung kailan ka lang free. Tatapusin ko muna itong pag-aaral ko, tsaka ako magsiseryoso. Tatapusin ko muna ito, medyo palalaguin ko, papa-stablein ko muna yung business ko, tsaka ako magseseryoso. We must to be intentional na hindi po depende sa season ng buhay natin kung kailan tayo magsiseryoso na pananatiliin natin konektado tayo sa Panginoon. Amen. Malinaw ba mga kapatid? So, ito po yung 4 na napakahalagang meetings, for us to grow spiritually. And before I share that, mga kapatid, let us pray. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Father God, again, nagpapasalamat po kami sa iyo, dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. We are lifting up your name, Father God, this morning. You deserve all the highest honor, praise, and worship, Father God. We glorify your names sa umagang ito, sa kalagitnaan po ng aming pagsamba, Panginoon. Tanging pangalan mo lamang ang aming itataas.
Walang sino man, Panginoon, kundi ang iyong dakilang pangalan lamang ang mahahayag at matataas sa kalagitnaan ng aming pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Ama, sa umagang ito, I humble myself before you. Override my preparation, Father God, and let your Holy Spirit take control of me. At anuman pong salita na lalabas sa aking bibig, Panginoon, ay yung mga salita lamang na nais mong marinig ng iyong mga anak sa umagang ito. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan na makuha namin ang iyong mensahe at sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, ipaliwanag niya at ituro niyang mabuti ito sa aming mga buhay at siya ang mag-enable sa amin upang malakaran namin at magawa namin ang mga bagay na inire-reveal niyo po sa amin. Kaya muli sa umagang ito, Panginoon, ikaw lamang walang iba ang aming pakikinggan. Ikaw lamang walang iba ang itataas namin sa aming pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon. Amen and amen. So what are these 4 essential meetings, mga kapatid? Number 1, mahati ito sa dalawang area. Yung personal connection natin at yung corporate connection po natin. And number 1, at ito yung kaya ito yung number 1 kasi ito yung pinakamahalaga na meeting na dapat lifestyle natin upang tayo po ay mag-grow spiritually. And number 1, it is, devotion. Uy, hindi devotion ba kayo? Sino ready mag-share nung kanyang devotion this week? Next slide, kapatid. Our personal connection, devotion. Kapag sinabi po nating devotion is our ongoing. Patuloy po, ongoing. Walang katapusan. Ito po'y patuloy-tuloy nating ginagawa. Ito po yung ating personal meeting with God's Word. Amen. Okay lang yun. May kasama ka mag-devotion. Pero, you must develop a habit or a lifestyle na ikaw mismo, ako mismo, tayo mismo, we separate that particular time o na tayo po'y nakikipag-meet sa salita ng Diyos. And when we say it is a lifestyle, it is a lifestyle of prayer. Kasi when we say devotion, hindi lamang po ito yung open mo yung Bible mo, basahin mo, sara mo, tapos na, maglalaba ka na ulit. Hindi po. When we say it is a habit, it is a lifestyle, kasama po dyan yung lifestyle of prayer, a lifestyle of worship, a lifestyle of meditating God's Word. Malinaw ba, mga kapatid? Hindi yung minamadali natin para lang makakomply tayo kasi check ng cell leader ko kung nag-devotion ako. Meron bang guilty dito sa ganon? Huwag nyo na pong taas yung kamay nyo. Nataas ko na yung kamay ko, ako na yun. Kasi kung minsan gano'n, sige, gagawin. Kasi pag tinanong ako ng cell leader ko, para at least may maisagot ako. Pero okay lang yun sa simula. Pero sabi dyan, it is an ongoing personal meeting. Habang nagpapatuloy po tayo, lumalalim, lumalago. Hindi lang for you just to comply, kung hindi nagiging lifestyle na natin yung pagde-devotion. Amen? Nagiging lifestyle na natin yung prayer, nagiging lifestyle na natin yung worship, personal. Tandaan po natin yung word na personal. And that is why we are saying na hindi lang mag-worship naman ako sa Sunday pag-attend ko eh. It's not enough, mga kapatid, if we really wanted to be connected sa ating Panginoon, if we really want to be, yung abide, if we really wanted to remain in Him, kailangan po ma-develop sa atin yung lifestyle of devotion, yung personal, I-note nyo po yung word na personal, dapat tayo mismo, nagagawa po natin yung bagay na ito, Mahalagang bahagi po ng ating devotional lifestyle kasi ito yung nagpapatibay. Sabi ko, ito yung nagpapatibay ng ating connection kay Kristo. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8 to 9, huwag mong kalimutang basahin. Ito po yung the promise of success. Basahin ko muna sa English. Sabi diyan, keep this book of law always on your lips. Meditate on it day and night. Kailan niyo po ginagawa yung devotion niyo?
so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. This is the promise of success. No, bago ka maging prosperous, bago ka maging successful, yun totoong pagiging prosperous at totoong pagiging successful sa buhay mo, mga kapatid. It will only happen if we meditate doon po sa salita ng Diyos. Sabi diyan, day and night. Sabi po sa Tagalog, huwag mong kalimutang basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi, para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Sabi sa verse 9, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang, huwag matakot o kayo'y manghina, dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay sa iyo kahit saan ka pumaroon. No? Imagine, if we develop that kind of lifestyle, you devote time doon po, you dwell doon sa Word of God. Sabi diyan, makakasama mo siya kahit saan ka man makarating. That is the power of devotion. That is the power of developing a lifestyle of worship, of prayer, and meditating of God's Word. Malinaw mga kapatid, Sabi ko nga po kanina, or nakita nyo doon sa previous slide, yung purpose po ng devotion is for us to have an intimate relationship. Hindi lamang po relationship, kundi isang malalim na relasyon. Intimate. Alam niyo po ibig sabihin ng intimate? Kasi pwedeng kilala ko kayo pero wala tayong malalim na ugnayan. Tama ba? Pero sa asawa ko may malalim akong ugnayan. Kasi siya yung partner ko siya yung asawa ko. Kaya malalim yung pagkakakilala ko sa kanya. Alam ko pag nagpaalam ako sa kanya at yung sagot niya kahit sasagutin ka lang ng oo at hindi dapat pero humaba, alam mong hindi yun. Kasi intimate. Alam ko, kilala ko siya. Malalim yung relasyon ko sa kanya. Hindi lang basta-basta kilala ko siya. Yun yung pagiging intimate. Hindi lamang po natin kilala si Kristo, kundi meron tayong malalim na ugnayan sa Kanya. Alam mo kung ano yung mga bagay na makakabigay ng kaluguran sa ating Diyos. Amen. Uy, diyan ba kayo? Malapit na po tayong matapos. Gising na kayo. Ang gusto po ng Panginoon, makilala natin siya ng mas malalim pa. And it will not happen kung pupunta lang po kayo dito every Sunday at papakinggan nyo kami. Maaaring mangyari, pero baka tumagal baka abutin kayo ng napakaraming taon. And for you to be able to know Him deeper, kailangan nyo pong i-develop yung lifestyle of devotion, of worship and prayer. Spend time sa salita po ng Panginoon. Open your Bible daily, mga kapatid. Very quickly, how do we prepare for devotion? How do we prepare? Paano ba natin paghahandaan yung ating devotion? Ito mga ilang tips lang. Kung hindi nyo pa ginagawa na mag-devotion, this is our ilang simpleng tips. If you wanted to start na mag-devotion, una, set a specific time. Na yung time na yun, i-reserve nyo, time ko to, meeting ko to sa salita ng Diyos. Yung 6 o'clock ng umaga, meeting ko to sa Lord, sa salita ng Diyos. Alam niyo po, yung misis ko lagi kong i-example, syempre kasi siya kasama ko sa bahay. Yan po ang kanyang time, 5 a.m. Gumigising yan. Not every day, not consistently, pero yun po yung time niya talaga ng kanyang devotion. Ng madaling araw. Set a specific time. Lagi niyang ginagawa yun. Pangalawa, when we are planning to have our devotion, kailangan walang distractions. Alisin niyo po yung cellphone niyo, ilayo niyo hanggang kung maaari, itapon niyo muna. Lumayo kayo sa TV,
At sa kung anumang mga bagay na pwedeng makapag-distract sa inyo. No? Ano pa? Number 3, you have to come with a humble heart and a listening ear. No? And ang most importantly, you have to pray and seek the guidance of the Holy Spirit. Huwag niyo pong kakalimutan yon. Napakahalaga po na before we start our devotion, no, we always ask the Holy Spirit, no, yung kapangyarihan niya, i-guide niya tayo. Kasi siya po ang magpapaliwanag ng mga bagay na binabasa natin para maunawaan natin. Kaya sabi diyan sa John chapter 14 verse 26, but the Helper, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all the things that I said to you. Kung gusto mo maalala yung mga bagay, yung mga salita ng Diyos na itinuturo niya sa'yo, you always need to ask the guidance of the Holy Spirit. He is the helper. No? Ang maganda sa Holy Spirit, hindi yung parang call center na pag nag-dial ka, ang dami mo pang susundan na button of, if you want this, press 1. If you want, pag di mo naintindihan, press 0 para balik ka ulit sa simula. Tapos makikinig ka na naman ng mahaba. Amen? The Holy Spirit is within us. Tama ba? No? At any time, the Holy Spirit can speak to you. And sabi dito, He will bring to your remembrance all the things that I said to you. And that's the power of the Holy Spirit, mga kapatid. I hope, no, na naunawaan po natin yung point number 1. Having a lifestyle of devotion, personal connection natin. Devotion. Number 2, 4 lang po yan. Yes, kalahati na. Number 2, yung ating corporate connections. Cell group. Cell group. Mahalaga po ba yung cell group? Alam niyo po, tayo dito sa church, we believe yung kahalagahan po ng cell group. What is cell group? Cell group is accountability and support. Because we need people who will be accountable to us and who are committed to help us to grow in our walk with God. Ito po yung trabaho natin, ito po yung mangyayari if you are part of a cell group. May mga taong accountable sa'yo. May mga tao na mag-aakay sa atin. Mag-aakayan kayo. Even the cell leader himself, kailangan niya yan. Hindi ho palagi malakas tayo. Tama ba? Hindi ho palagi nasa mainit ka. And that is why you have to be part of a cell group. Kasi mag-aalalayan kayo doon. Sabi sa Hebrews 10, chapter 10, verse 25, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Sabi po sa Proverbs 27, verse 17, iron sharpens iron, and one man sharpens another. Kaya sabi ko kanina, hindi mo kayang mag-isa. Hindi natin kayang mag-isa. Even sa Proverbs, iron sharpens iron, and one man sharpens another. 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, therefore, encourage one another and build one another up, just as you are doing. Dito po sa cell group, nagkakaroon tayo ng circle of support. In a small group, we are not just attendees, we are family. Ganun po, yung mga nasa cell group po, ganun ba yung nararamdaman niyo sa cell group nyo? Para kayong family, ang daming pagkain, hindi pala daming pagkain. Ang daming napapag-sharean, na pag umattend ka, busog na busog ka, may uwi ka pa. Ganun ba? Hindi pala. Hindi, syempre, additional na lang yung plus na busog ka na, may uwi ka pa. But it is really more on the encouragement. Napapaalalahanan tayo, napapalakas tayo. Tama ba? Sabi ko, binasa ko na yata na 1 Thessalonians 5:11. Ano yung nandiyan dyan? Encouragement. We build one another up.
Nagkakaroon tayo ng burden bearing, pagtutulong-tulungan doon sa mga bagay na nagpapabigat ng buhay mo. Na doon pag nasa cell group ka, pag inopen mo yung problem mo, hindi ka nadja-judge. No? Kung hindi, natutulungan ka para mapagaan. Sila'y kasama mong dadalhin kung ano may pinagdadaanan mo. We help each other's problem, fulfilling the law of Christ. Sabi sa Galatians chapter 6:2, tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema. At ang ganitong paraan ay matutupad ninyo sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Amen. Ganun po ba kayo sa cell group nyo? No? And this is also a place of transformation. No? Nagkakaroon ng testimony. Nagkakaroon ng baguhan ng buhay. And that is the purpose of our cell group. Nagtutulungan po tayo, no, na magbaguhan ng buhay sa pamamagitan po ng salita ni Kristo. No? Hindi po ito dahil magaling yung cell group nyo, cell group leader nyo. It is because, again, through the power of the Word of God. Tama ba? Ganun po ba yung nararanasan natin? And when you are part of a cell group, nagkakaroon po talaga ng accountability, and that is what is important po para maging patuloy tayong connected kay Kristo. No? Hindi yung pag mag-isa ka lang, no, nawawala ka na pala, wala pang nagre-remind sa'yo. No? Naiiba na pala yung direksyon ng lakad mo, wala pang, oy Brad, balik ka. Dito tayo. Mali yan. Diretso lang tayo. Bakit ka pumupunta sa kaliwa? If you are not part of any accountability group, magiging mahirap po yung paglakad natin. No? Kaya encourage nyo po, kung wala pa kayo, hindi pa kayo part ng cell group, kausapin nyo lang po ako at Sister Kay. At meron pong cell group na nag-iintay sa inyo. Alam nyo po sabi ko nga, this is very important. No? Kasi this is our corporate connection. Kanina yung devotion, it's personal. This time, it is corporate. No? Sabihin, may mga kasama ka. No? Hindi ka nag-iisa. No? Kaya every time I ask yung aking cell members, sabi ko, nakakatulong ba sa inyo yung pagsi-cell group natin? At lagi naman pong magaganda yung kanilang sagot. No? Sabi talagang, they look forward doon sa mga pag-meetings namin, sa pagsi-cell group namin, kasi doon talaga sila nare-remind muli. Doon sila muli na-align na ito pala dapat yung ating ginagawa. Ito pala dapat yung aking ginagawa. You know? And if you are part of a cell group, nagbi-build din kayo ng relationship. You know? Yung relationship na nagagawa mong sabihin o nagagawa mong i-correct yung kapatid mo na hindi siya nasasaktan. At napakaganda po nung bagay na yon. No? That you are able to correct yung sabi ko nga kanina, nagkakaroon kayo ng pagbabaguhan ng buhay na hindi nagtatampo, hindi nasasaktan yung kasama mo. Kasi sa bawat meetings niyo, unti-unti po nadidevelop yung relationship yun, yung connection nyo sa isa't isa. No? And that is the beauty of having a cell group, mga kapatid. Amen? Kaya po, sabi ko nga, I encourage everyone to be part of a cell group. No? May mga cell group po tayo dito sa church, and it's very important na maging bahagi po tayo nito if we really wanted to continue na maging connected po tayo sa ating Diyos. And eventually, sabi ko nga, yung pamumunga. Number 3, no? Sunday worship. Ano po yung isa pang napakahalagang meeting? Ito po, yung gawain natin every Sunday. Ang Sunday worship po, ito po ay isang mahalagang gawain kung saan tayo nagkakaisa bilang isang spiritual na pamilya. Spiritual family na sumasamba at tumatanggap ng salita ng Diyos. Ano? Going to church is not just a tradition or a habit. No, it is a powerful act of corporate worship that brings joy to God. Number 1, nakakapagbigay po ng kaluguran sa Panginoon. At pangalawa, it strengthens our faith. No? Sabi po sa Acts chapter 2, verse 46 to 47, they worship together at the temple each day, meet in homes for the Lord's Supper, and share their meals with great joy and generosity.
all the while praising God and enjoying the goodwill of the people. And each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Iyan po yung kapangyarihan ng fellowship. Iyan po yung kapangyarihan ng pagsasama-sama ng mga disciple ng Panginoon na sumasamba sa Kanya. Kahit saan, pwede po tayong sumamba eh. Kahit mag-isa ka, pwede kang sumamba. Pero may kapangyarihan po yung sama-samang pagsamba. And we see that in Acts chapter 2, verse 46 to 47. At kung babasahin nyo pa po yung mga nauunang talata dyan, makikita nyo pa yung mga magagandang bagay na ginagawa ng Panginoon, na ginagawa sa pamamagitan ng Holy Spirit doon sa mga tao, sa mga disciples ng Panginoon na sama-samang sumasamba sa Kanyang pangalan. And that is why it is important, mga kapatid, na ma-develop po sa atin yung lifestyle na yung linggo, araw po ng pagsambayan sa Panginoon. Tama ba? It's not because it is a ritual o ito yung nakaugalian natin. Kung hindi alam natin na may kapangyarihan, yung pagpunta natin dito, may kapangyarihan, yung sama-sama natin pagsamba sa Diyos. No? Kita mo yung sabi dyan, no? Each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Kaya kung gusto po natin na mamunga, wag po tayong pala absent sa pagsamba. Amen? Nakuha ba natin? Aray ko. Ganun ba? O, aray mo. No? Bati pa tayo ha. Kamayan nyo pa ako mamaya. And lastly, mga kapatid, yun, last na. No? Napansin nyo, yung mga nakakaraang preaching, paigsian na kami. Dati, pahabaan kami. Ngayon, paigsian na kami. No? Number 4, equipping and trainings. Alam niyo po, napakahalaga rin ito na maging bahagi ng ating mga buhay. No? That we are ready to be taught or tayo ay maging teachable, no? We must accept that we need equippings and trainings, mga kapatid. Ano? Ang equipping and trainings ay hindi lamang po ito para madagdagan yung ating mga kaalaman. No? Kundi ito po ay paghahanda sa atin. It is our preparation para po magawa natin yung mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Malinaw ba mga kapatid? That is why we need this. Kasi may mga bagay po na ipinaibigay at pinapakita sa atin ng Panginoon. And for us to be able to do it effectively, kailangan po natin na ma-equip. Kailangan natin na ma-train. Tama ba? No? Hindi wala po tayo doon. Walang automatic. Wala pong automatic, mga kapatid. That is why it's very important for us na maging willing tayo na magpa-train, maging willing tayo na ma-equip. Ano? Of course, ang mag-i-equip sa atin walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. No, yung mga tao po na tumatayo sa inyong harapan, yung mga cell leaders nyo, they are just instruments, no, ng ating Panginoon. But ultimately, sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Kaya pag may nagtuturo sa atin, kaya po ang encouragement namin sa inyo, even yung aming mga preachings, make sure na binabalidate nyo sa Bible personally. Kaya yung personal devotion, number 1 yan eh. Para po kayo personally natututunan nyo. Baka mamaya hindi na pala theologically correct yung mga tinuturo namin dito. Sama-sama pa tayong maligaw. Tama ba? No, kaya it is important, yung salita po ng Diyos ay buhay at may kapangyarihan. Kaya tayo mismo i-desire natin na ito ay ating matutunan. No? And if we're gonna think about this, equipping and trainings, mga kapatid, kung iisipin natin, bata pa lamang tayo, ang command sa atin, turuan na tayo. No? Proverbs chapter 22 verse 6, anong sabi doon? Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Grabe, ano? Bata pa lang daw, dapat ini-equip mo na. Bata pa lang, dapat tinitrain mo na.
So mahalaga o hindi yung equipping? Kasi bata pa lang ina-instruction sa atin, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. No? Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. And he himself gave some to be apostle, some to be prophet, some to be evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. No? So even these giftings, mga kapatid, sabi ko kanina, di ba? The Lord Himself gave us what we need para po tayo ay makapanatili sa Kanya. Sabi dito, He gives these people sa ating pong mga buhay para tayo ma-edify, para tayo ma-equip, para tayo ay maihanda sa mga mabubuting bagay na gustong ipagawa sa atin ng ating Diyos. Malinaw ba mga kapatid? No? Kaya lang kuminsan kasi, no, pag sinabi natin equipping, pag sinabi natin training, we think of formal seminars, formal trainings. No? Pero kung titingnan natin mga kapatid, kung isipin natin mga kapatid, yung mga bawat gawain po na ginagawa natin dito sa church, whether it is a youth ministry, or youth fellowship, women fellowship, couples fellowship, ano? If you're gonna look to it, na ito po ay isang equipping or isang paraan upang tayo ay ma-edify, mapalakas, maihanda para sa mabuting gawain ng Panginoon, this is already a training for us. You can consider it a training already. No, pero di ko po sinasabi no, na mali yung mag-attend tayo ng mga iba't ibang gawain or iba't ibang formal seminar. That is okay. Pero tayo po dito sa church, kung titingnan nyo yung mga gawain po na ginagawa natin every Sunday, they are already a form of trainings. Kaya again, it is important for us to not neglect these meetings, these fellowships. Next slide, kapatid. Meron ba? Ano? Yan, mga examples lamang yan. You know, if you're gonna look that every gathering is a training, no? Aatinan natin, pupuntahan natin. Tama ba? No? Every gathering, God shaped us through His Word. No? Kung ganun po yung ating pananaw, definitely, no? Bibigyan po natin ng pagpapahalaga yung mga bagay na ito, yung mga meetings na ito. Amen? Yan. So again, 4 lamang po itong i-share ko sa inyo, but sabi ko nga, sa ating pong palagay, kapag itong 4 na to naging committed tayo, na ito po'y ating magiging habit, ito po'y bibigyan natin ng pagpapahalaga, bibigyan natin ng panahon na hindi po tayo mawawala sa mga gawain ito. Naniniwala po tayo na tayo patuloy na magiging connected sa ating Diyos. Amen. And as we continue to be connected, as we continue to remain in Him, makikita po natin yung unti-unting pagbabago sa ating mga sarili. Yung unti-unting pamumunga ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. And eventually, tayo po ay mamumunga ng mga kaluluwa para kay Kristo. Amen. At lagi rin po natin tatandaan, next slide kapatid, we need to keep the fire burning. Tandaan po natin, sabi ko kanina, we cannot do this alone. Di po natin kayang mag-isa. If we separate ourselves from these meetings, the fire of our service to the Lord will eventually fade. Pag in-isolate natin yung ating sarili, pag inilayo natin yung ating sarili, wag po tayong magtaka. Unti-unti po tayong manghihina. If we wanted to keep that fire burning, kung gusto po natin maging stable yung init na meron tayo sa pagsunod at paglilingkod natin sa Panginoon, it requires our vertical connection. Ano po yung vertical connection natin? Yung personal connection natin. Yung pagkakaroon po natin ng lifestyle of being connected doon sa salita ng Diyos. Devotion. A lifestyle of prayer, a lifestyle of worship, personal. And on the same time, yung ating horizontal connection.
We also need to develop yung pagkakaroon po natin ng horizontal connection, yung pagiging faithful natin doon sa mga gatherings, doon sa mga meetings na nakakasama po natin yung ating mga kapatid. No? We have our cell group, we have our worship, Sunday worship celebration, we have our trainings and equippings, fellowships. I-desire po natin na maging bahagi ng mga bagay na ito for us to be able to keep that fire burning. No? Magdidingas pa, mag-aalab pa. At ikaw pa yung makakahawa ng iba. Gusto niyo po ba yung ganon? No? Next slide. Meron ba? Ayan. Keep the fire burning. Devotion, cell group, Sunday worship, equipping. It's very important, mga kapatid. If we separate from these meetings, the fire of our service will fade. Huwag po natin tong iiwa. Huwag po natin tong pababayaan. Huwag po natin tong pababayaan. Huwag natin isipin, okay naman ako. Doon nga po sa aming cell group kagabi, no, sa aming sharing, kung minsan nandun tayo dumadating tayo sa season ng buhay natin na parang okay naman lahat. Pero eventually, you will realize, hindi pala. Na yung pagiging okay mo, yung pala yung kung minsan naglalayo sa'yo, sa kung ano yung dapat na mahalaga sa'yo. Nagigets nyo? No, na kung minsan yung pagiging okay mo, ito pa pala yung nag-aalis sa'yo ng panahon mo kay Kristo. Pero okay ka, alam mo okay ka. Ano? So that is why it's very important. Ano? Kita mo, sa cell group, napag-usapan namin yun. And again, nare-remind kami, oo nga, no, baka minsan ganun ako, akala ko okay lang lahat. Pero hindi pala. Nakakalimutan ko yung mga bagay na mas mahalaga at importante sa Diyos. Tama ba? No? So again, to keep the fire burning, let us pray. And let us allow the Holy Spirit to enable us na ma-develop po yung lifestyle natin sa devotion, lifestyle of being part of a cell group, yung pagbibigay po natin ng priority ng pagpapahalaga sa gawain ng Panginoon, no? And even to His equipping, trainings, fellowships, mga kapatid. Last slide na yata, isa pa. Ayan, your commitment to growth. Again, basahin po natin, do not view these meetings as obligation. View them as your lifeline. No? Commit. Sabi ko nga po, let us learn to commit to these things and watch how God produce fruit in your life that will remain. Iyon po yung bunga na gusto natin. Sabi sa John 15:5, di ba? Ang gusto ng Diyos na bunga na makikita sa ating buhay ay yung bungang nananatili, yung bungang nagtatagal. No? Hindi yung ngayon, okay ka, bukas wala na. Yung bunga mo okay ngayon, sa susunod na buwan, wala na. No? Kasi hindi ka connected eh. Hindi ka connected. Pero if you are connected, yung bunga po na mga maipuproduce mo, yung bunga na nagtatagal, yung bunga na nananatili. Yung effort mo, hindi masasayang, hindi ka mapapagod. Kasi alam mo, no, na yung mga nagiging bunga mo, konektado din kay Kristo. Kasi ikaw, konektado ka kay Kristo. Malinaw, mga kapatid. Last slide, meron pa ba? Okay, just, lang po yan. Yung overall summary nung i-share ko po sa inyo ngayong umagang ito, no? And again, katulad po ng mga sinabi, ng mga narinig natin kanina, no? Kailangan natin si Kristo at yung kanyang salita. And sabi ko nga po, maging tapat tayo sa mga bagay na to, sa mga pagtitipon na to. Maging committed po tayo. And this is what the Lord wants na mangyari po sa ating mga buhay. Na manatili tayong tapat na konektado sa Kanya. At ang gusto niya talaga, mamunga tayo. Hindi pwede po yung matagal na tayong Kristiyano pero hindi tayo namumunga. Kasi sabi doon sa pag-aaral natin, yung mga hindi namumunga, tinatanggal niya. No? Kaya mga kapatid, muli po, ibalik natin
yung pinakamataas na pasasalamat at papuri sa ating Diyos for allowing us na matutunan po yung mga dakilang bagay na to. At muli ay ibalik niya tayo, i-realign niya yung ating focus, i-realign niya yung ating mga kaisipan dun sa mga bagay na hinahanap niya sa isang tunay niyang disciples. No? And let us all pray. No? As I end, samahan niyo po ako sa panalangin na talagang hilingin natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na yung mga bagay na to mangyayari sa buhay natin sa pamamagitan ng kapangyarihan at biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ama naming Diyos na makakapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito ay nagpapasalamat kami for reminding us na may mga bagay o gawain na gusto ka na inuuna namin sa aming mga buhay, O Diyos. Ama, sa umagang ito, we ask for forgiveness. Kung madalas makita mo kami na hindi ito yung mga bagay na binibigyan namin ng pagpapahalaga o ng priority sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. O Lord, we are praying right now sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na yung mga bagay na gumugulo sa aming mga isipan, yung mga bagay na nagpapagulo ng aming mga isipan, O Diyos, upang hindi kami makapagbigay ng aming full attention sa iyo, ay mawala po ng unti-unti sa aming mga buhay, Panginoon. Ama, ang gusto po namin ay magawa at masunod ang kalooban mo. At napakahirap sumunod sa kalooban mo, Panginoon, kung hindi namin nalalaman kung ano nga ba yung kalooban mo. Kaya, Panginoon, ibinababa namin sa inyo ang aming mga buhay. Hayaan mo na yung kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ang mag-enable sa amin so that we will intentionally devote our time para po sa iyong salita at magkaroon kami ng tengang nakikinig, ng pusong nakikinig sa iyong salita, O Diyos. Ama, mahirap gawin to sa aming kakayahan lamang, Panginoon. Kaya talagang kinikilala namin yung pangangailangan namin sa pangunguna po ng inyong banal na Espiritu sa araw-araw ng aming mga buhay. Teach us to obey, Father God. Enable us to be consistent, to be committed sa mga bagay na ito. Hindi po para sa aming kaluwalhatian, kundi para sa iyong kaluwalhatian. At nang sa ganun, Panginoon, kami ay maging mabisang instrumento mo, mabisang manggagawa mo sa iyong banal na ubasan, Panginoon. Maraming kaluluwa ang maaakay namin sa iyong kaharian, O Diyos. Muli, Panginoon, maraming salamat sa patuloy na pagtuturo mo sa amin. Again, sa iyo po namin ibinabalik ang pagkilala, ang pinakamataas na papuri, pagdakil at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen and amen. Patuloy po natin papurihan ang ating Diyos. Maaari po ba lahat ay tumayo? Ating muli siya alayan ng awitin. Hallelujah! We thank you for your love and for every breath we take. We thank you for your grace and the blessings that you give. daily. We'll declare your goodness daily. We'll declare your greatness daily. We'll declare your wondrous works. We give thanks To the one who gave it all, to the one who saved us from our sins. We give thanks to the one who brought us out from darkness to the light. Our God, we give thanks. Oh, 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 oh.
Daily we'll declare your goodness. Daily we'll declare your greatness. Daily we'll declare your wondrous words. We give thanks to the one who gave it all, to the one who saved us from our sins. We give thanks to the one who brought us out from darkness to the light. Our God, we give thanks. You are good, good all the time. Jehovah Jireh, Nisi, El Shaddai. 'Cause you are good, good all the time. Jehovah Rapha, El Roy, Adonai. 'Cause you are good, good all the time. Jehovah Jireh, Nisi, El Shaddai. 'Cause you are good, good all the time. Jehovah Rapha, El Roy, Adonai. Daily we'll declare your goodness. Daily we'll declare your greatness. Daily we'll declare your wonders. We give thanks to the one who gave it all, to the one who saved us from our sins. We give thanks to the one who brought us out from darkness to the light. Our God, we give thanks to the one who gave it all, to the one who saved us from our sins. We give thanks to the one who brought us out from darkness to the light. Our God, we give thanks. Oh, 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 Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Purihin ang ating Diyos. So before Brother Bebong give the benediction, mga kapatid, meron naman po ako mga ilang announcement na gusto kong share sa inyo. Number one, this coming Saturday po, 8 p.m., 8 a.m. this coming Saturday, sa Saturday, hindi po worship night, no? Ano ba sa February 14, wala po dyan sa ating announcement, ay meron pong first Church of Christ Women's Fellowship. Church of Christ Bulacan Women's Fellowship, no? Iyan po ay gagawin, ayun pala, meron, ano? Wow, di nyo ko in-update. No, Bulacan Christian Women's Fellowship. First fellowship po, February 14, 8 a.m. to 11 a.m. Ano? So, yan po yung tema, the roles of Christian women in the church, at home, and in the community. So, we are inviting lahat po ng kababaihan sa church natin. Ano? If you are free, no? Mahalaga po na tayo ay makasama at iyan po ay gagawin dito sa church. No? So, this coming Saturday, bago po kayo mag-date, half day lang yan, makakapag-date pa kayo sa hapon. No? So, come and be ready na makasama po natin yung mga kababaihan ng Bulacan para po sa isang gawain. Okay ba yun sa mga kababaihan? Sama nyo na rin po yung mga asawa nyong lalaki kasi kailangan natin ng manpower. Ano ba? Ayun, may registration fee po na 100 pesos pero murang-mura lang yan. 100 pesos. Venue, yan, nasabi ko na. Di sila nakikinig, no? Pero nakinig kayo, di ba? Nasabi ko may venue. So, okay lang. No? Di sila nakikinig. Pero, again, no? And then, of course, this month, meron po tayong worship night. And we will announce it again. So, last Saturday of this month is our worship night. So, mag-start na po yan. Every month na po natin yan gagawin. Ano?
And then, gusto ko lang po kayong i-invite to stay. After po ng benediction ni Brother Bebong, ay huwag muna po kayong lalabas kasi meron po tayong mga kapatid na bisita ngayong umagang ito. They will be giving some few announcement. Hindi ko na hamong sila na yung mag-announce para hindi ko sila maunahan. But I invite everyone to stay. Huwag muna po kayong lalabas kasi sila po ay may announcement na gusto nilang i-share sa ating church this morning. So okay po ba yon? After the benediction, hindi ko papaalisin yung mag-fishball. Huwag kayong magmadali. You stay, you sit down, and pakinggan po natin yung kanilang announcement. Okay po? May natutunan po tayo ngayong umaga. Okay, sige po. Salamat sa Panginoon. Good morning again. Ngitian mo nga yung katabi mo. Ayan, magandang umaga, no? We were reminded by Brother Joel of 4 important things that we should be doing. Ano yun? Natatandaan niyo ba? Number 1, devotion. Number 2, cell group. Number 3, Sunday service. Number 4, equipping. Sabi siguro na iba, ang dami naman. Hindi ba pwedeng Sunday service na lang? Umattend naman ako tuwing Sunday. Bakit kailangan mayroon pang devotion? Bakit kailangan mayroon pang cell group? Bakit mayroon pang kailangan equipe? Alam niyo po kasi may purpose sa inyo ang Panginoon. Sabihin mo nga sa kanila, may purpose sa iyo ang Panginoon. You are not here simply to have yung religion. No. I-clarify ko lang kasi may dalawang definition ng religion. When I was looking kanina, when Brother Joel was discussing, tinignan ko, ano ba yung religion at defined by the dictionary? Sabi kasi ng definition ng religion sa dictionary, it is the belief in the existence of a God and the activities connected therein. Anong sabi doon? Paniniwala mo na may Diyos, tapos yung mga activity nakaugnay dito. Kung minsan ganun yung definition natin sa religion, basta naniniwala ako sa Diyos. Basta pagka mayroong simba, magsisimba ako. But unfortunately, kulang yun eh. Hindi natin sinasabi natin na mayroon tayong idadagdag doon. But the real purpose of God in giving us religion ay doon sa definition ng religion. Sabi po ni Saint Augustine, ang religion daw po ay galing sa salitang religare, which means to bind. Anong ibig sabihin ng bind? Pakikipag-ugnay. Now, when we speak about yung Christianity as a religion, it is not just about a belief, tapos yung mga ginagawa natin kaugnay dito. But it is about having a deep connection, yung bind natin, yung relasyon natin sa Diyos, kasi yun naman ang intention niya, bakit niya tayo nilikha. Remember, balikan natin, in the Garden of Eden, ano yung purpose ng Diyos? For Him to have fellowship with us. Gusto niya ma-enjoy natin yung kanyang presence. Gusto niya yung wholeness ng life ma-experience ng bawat isa. Kaya lang kung minsan we define our religion as only alam natin na may Diyos, tapos gagawin lang natin yung mga activity as if activity lang yung mga yon. Gusto ko yung sinabi ni Brother Joel kanina, these are not activities, but these are lifestyle. Bakit? Kasi gusto natin, ma-enjoy talaga natin at hindi tayo malugi. Bakit malulugi? Kasi halimbawa, uma-attend ka dito tapos pagpupunta ka dito parang hinihila mo lang yung sarili mo para pumasok sa church. Bakit? Anong tingin mo? Obligasyon. Pero kapag may malalim kang relasyon sa Panginoon, umaga pa lang pagising mo, excited ka na. Sino dito, morning pa lang, bumabangon na, tapos talaga nagpe-pray na. Hindi dahil kailangan mag-pray. Kasi dahil gusto kong makakwentuhan yung Diyos na nagmahal sa akin, yung Diyos na patuloy na gumagawa sa buhay ko, at yung Diyos na patuloy na nagpapahayag ng mga kamanghamanghang gawa niya sa buhay ko. Yun ang gustong maranasan natin. Bakit binabahagi ni Brother Joel ang mga ito sa lahat? We do not simply go to church to have an activity. We are coming here because we would want to have a deeper relationship with the Lord and a deeper relationship with one another. Anong sabi po nung nagtanong sa Panginoong Yesu Cristo? Anong pinakamabuting utos? Ano yung
greatest commandment. Dalawa lang naman eh. Number 1, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. That is number 1. Yung relationship natin sa Panginoong Diyos. Number 2, love your neighbor as yourself. Mamahalin natin ang Diyos, mamahalin natin ang ating kapwa. And all those na sinabi ni Brother Joel kanina, lahat yon ginagawa natin not as an activity, but for us to be closer to God and be closer to one another. And as now, I give yung benediction, sabi po sa Jude chapter 1 verse 24, to Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, honor, power, authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forever. Amen. To Him be all the glory. Amen, amen. So, muli, isang magandang umaga po sa ating lahat, and for those that joined us online, no, isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Sige po, let us all sit down for the moment. So, iniimbitahan ko po yung ating mga bisita as you prepare. Ano? So, nakalimutan ko palang i-announce, masipag po yung kababaihan natin dahil po doon sa ating